So, yun na nga mga ka-positive, no? Magandang araw sa inyo. It's me, Papa Tex. Ayan. So, bago ko simulan tong video nito, big shoutout muna sa mga followers at subscribers ko sa YouTube, no? Ayan, maraming salamat sa suporta. At bago ko makalimutan, syempre kasama ko si Kwan. Ano mahusay. At today's video mapapasana all ka na lang talaga dahil dumating si client ng napakaaga, no? Dahil gusto niya magpapalit ng Lighten front shock, no? At ang kanyang napiling front shock is Motaro brand. So, Sana all nakamutaro na, no? simulan na natin ito kaagad para at least matapos na. Let's Go! Madali lang naman magpalit ng front shock dahil basic lang naman ang mga tools nito gaya ng 12mm socket wrench, 14, 17 at 19, no? So yun lang naman yung mga kailangan mo at papapalitan mo na yung front shock mo. So binidyo ko lang din to kasi gusto kong ding makita yung outcome. So ito na nga yung kanyang stock shock. Ayan, so medyo old school na nga talaga. So ito pa rin yung stock niya. Bali nirepack lang to. So okay naman yung play. Ayan, kung makikita nyo yung play ng kanyang ano. Ayan. Ang pork oil nito is around 65 to 70 ml, no? Dahil stock lang naman siya. Hindi naman siya naka semi-lowered. So doon naman sa Motaro, mukha namang legit naman. Sabi ko kay client preload naman yun. Ibig sabihin may laman na yung shock niya. So check na lang namin, kakabit ko ngayon. Then check na lang niya yung play or yung bounce nung kanyang front shock suspensor. Linisan ko lang to at talagang napakadumi. So yun na nga mga ka-positive, no? Natapos ko nang ikabit yung kanyang Motaro front shock na Lighten, no? So plug and play lang naman siya. Hindi na ako nag-repack or naglagay ng pork oil since meron naman na siya. So loaded na siya. Malaan na lang kay client kung okay ba sa kanya yung play na to, no? Pero para sa akin okay naman din eh. Siguro after a month na lang siguro or a year, kung hindi niya talaga trip yung play nito ng suspension niya, is palitan na lang namin. Hindi ko lang talaga alam kung ilang ml, no? Ang ideal ng isang pork oil sa isang baso ng front shock is 65 to 70 ml, no? So depende na lang sa rider kung anong play ang gusto niya. At yun nga, no, maidagdag ko pa, napansin ko rin kasi yung kanyang brake pad sa unahan upod na, no? So hindi, parang pagkakatanda ko, last 2 months ago ko lang ito kinabit. Nakalimutan ko lang kung anong brand nito, no? Pero ang bilis. Pero siguro kasi dahil daily use naman nito ni client. So Pero parang mabilis talaga. so sakto naman na meron akong stock dito. So pinalitan ko lang din. Madali naman siya ikabit. So hindi na kailangan tanggalin tong muka or yung kanyang araro. So dito mo lang siya susungkitin sa gilid. Yun lang naman ang kinagandahan o advantage ng Honda Click dahil pwede mo na siyang sungkitin dito sa side. Unlike ng Mio Sporty na kailangan mo pang hubarin yung buong harapan. Pero Pares naman maganda yan. at yun nga, no, sa features niya or yung itsura nagagandahan naman ako sa kanya, no. Pero para sa akin, sarili kong opinion, doon pa rin ako sa stock. Pero kung merong bibigay si Motaro, why not? Madali lang naman mag-backlash ng front shock, no. Size 14 lang dito, 4 magkabila. Then size 10, size 12 sa caliper at 14 sa ehe. Then sa nut niya is 19. So yun lang naman, napaka basic lang yan. Mas magandang mag-invest ka sa tools talaga, no, dahil para at least yung mga ganitong klaseng installation basic na lang para sa iyo, no. 3 days later. At yun na nga mga ka-positive, no, after natin makabit yung kanyang front shock Motaro is eto na, dumating na daw yung kanyang deliver o dumating na yung kanyang rear shock. Ayan, so inihabol niya yung kanyang TRC suspension. Ayan, rear shock. Siya ay 300mm. Ayan, so parang pang Mio Sporty yung taas niya. So tingin ko magbabago si client dito dahil from 330 na standard rear shock ni Honda Click version 1 or hanggang version 3,
330 yung stock niya eh. Magiging ano siya, 300. So mababawas siya ng 30 mm. So malamang sa malamang magbabago nito si client. So tara. Kabit na natin para sumaya na yung may-ari. Yun na nga mga kapasitive, no, after ng ilang minuto, siguro matagal-tagal na yung 15 minutos, no, dahil nga tawag dito, nahirapan akong tanggalin yung kanyang bracket, top box bracket, dahil yung isang tornilyo is loose thread na. So marahil tataka kayo dahil hinubadan ko yung kanyang kaha, dahil nga hindi siya katulad nung version 1 tsaka version 2 na yakang-yaka mong sungkitin yung mga tornilyo nung gas tank, no, kasi sa kanya yung gas tank ay merong 5 tornilyo. So, madali mo masisikot yung 3, pero yung 2, lalo na dito sa may parte ng tawag dito, fuel pump, nakatago siya. So, talagang obligadong tanggalin mo yung kanyang side pairings, no. Okay naman yan. Ma-struggle lang dun sa tornilyo. Yun lang naman. Pero after nun, once natanggal mo na yung kaha, okay na. Ayun na, pwede ko nang tanggalin tong gas tank para makuha na natin yung kanyang rear shock. Tapos ikabit na natin tong bagong TRC na may baso, no. Ayan. So first time ko lang makapagkabit ng TRC brand ha. Pero yung ganitong may mga debaso marami na, like Motaro, RCB. Ayan. So check natin kung anong magiging status ng before and after, no, dahil ito ay medyo mababa, 300 mm compare sa stock ng Honda Click na 330 mm, no. So let's go. At yun na nga mga kapasitive, no, nakikabit ko na yung kanyang TRC Racing rear shock. Ayan, 300 mm, no. So as expected, medyo bumaba siya, lumait yung clearance niya dito sa kanyang gulong to underneath, no. Pero okay naman. Kay client naman to wala na. Pinakabit lang naman niya yan. So maganda naman para sa akin, okay naman yung TRC. Nag-adjust lang ako dito dahil nga medyo tumatama itong kanyang extension baso sa tapalodo, no. So meron kasing siyang adjuster dito. So mga siguro nasa 3 to 4 mm yung aking in-adjust. Hindi siya tumuko dito. Yan, kita ba? Then sa baba naman, yung kanyang stock na tornilyo, ito. Medyo maigsi siya para sa TRC, no. So hindi ako satisfied doon. Ayan, dahil medyo maigsi niya to. So mas ginawa ko, humanap ako ng same bolt, 12. Siguro nasa around 12 by 30 o 35 parang gano'n. Tapos kasi ang ginawa ko na lang is zoom ko lang. Nilagyan ko ng nut dito tsaka washer. Ayan, no, para mas secured siya, no. So ewan ko lang kung ano, kasi mas gusto ko yung gano'n. Hindi lang ako trusted sa ganito kaigsi. Ayan, no. Ayan, hindi na niya makakagat yung sa thread, no. Yan, yung makinis, yan lang yung kinapit niya. Siguro 1, 2, 3, 4 na thread lang yung kumapit. So hindi ako satisfied pag gano'n. Kaya ginawa ko, kumanap ako ng mas mahaba, then nilagyan ko ng nut sa likod. Okay na, so let's go. Balik na natin itong kaha. PM. Sige, pwede na yan.
Bayo. Base. Mabase. Ayun, no? Isa na namang sanitized customer. Bomba, bomba. Sige na, ingat, ingat. Okay.